O mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyo. Welcome sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, at sa aking bagong meta page, Informador, mag-follow na po kayo sa YouTube channel kong ito at mag-subscribe na po kayo. Mag-subscribe na nga pala kayo sa YouTube channel ah, na Attorney Enzo Bunyog at mag-follow kayo sa Informador. O mga kabunyog, ang pagkakaiba dito sa dito sa bago kong YouTube channel na ito at Facebook page, dito medyo mahaba-haba ang talakayan natin dahil hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics po ang ating pag-usapan. Una, in-interview si General Nicolas Torre, dating PNP chief. Kasi sabi ni Ses Drilon, si Ses Drilon nag-interview sa kanya. Totoo po ba? Kasi may kumakalat po, tinatago niyo raw si Gutesa. So, tinanong ng ganun si General Torre, sinagot niya. Anong sagot niya? Mamaya, pag-usapan natin. Pangalawa, pag-usapan natin itong ano bang dahilan ng trahedya ng Cebu? Bakit ganun? Katindi yung naging pinsala. Pag-usapan nga po natin yan. At itong si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, dapat disiplinahin na ito ng Kamara. Grabe ng kapapasawayan nito. Nasisira na ang prestihiyo, dignidad ng ng Kongreso ng Kamara. Bakit? Kasi mayroon bago na naman tong ginawa eh. Hindi na to dapat palampasin ng Kamara. Kung ano 'yon, pag-usapan natin. Okay, dito tayo. Tinatago ba ni Torre si Gutesa at iba pa? Sinong iba pa? Yung iba pa raw na mga whistleblowers tungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Tinanong si General Torre niyan sa programa nila Ses Drilon, kasi tapos na yung tapos na yung leave ni General Torre. Hanggang lang naman October 31. So tinanong si General Torre, ano na bang plano niya? Ano na bang plano niya? At tinanong din siya tungkol sa plano doon sa may plano ba siya sa politika? O yun, tinanong din siya doon. Pero ang matinding tanong sa kanya, totoo po ba kasi may kumakalat, tinatago niyo raw po si Gutesa at yung iba pang mga whistleblower. Okay, pag-usapan natin 'yon, yung tungkol sa kay Gutesa. Ang tono kasi ng tanong ni Ses Drilon doon sa programa niya na sinusuportahan ni General Nicolas Torre yung mga whistleblowers dito sa mga anomalya sa flood control. Kumbaga, yung advocacy niya laban sa korupsyon. Kasi talagang pumuposisyon si General Torre na sinusuportahan niya itong mga advocacies laban sa korupsyon, lalo na dito sa flood control. Ay itong si Gutesa, syempre lumabas na whistleblower galing pa sa Marines, hindi na ngayon mahagilap. So parang may mga ini-insinuate doon sa tanong ni Sis Drilon, ano po kayo, dati kayong PNP chief, pinoprotektahan po ba ninyo si Gutesa? Kasi may mga kumakalat, nasa protection daw ninyo si Gutesa, tinatago daw ninyo. Pati nga daw po yung ibang mga whistleblowers, pinoprotektahan ninyo. Natawa si General Torre. Sabi ni General Torre, saan galing yan? Saan galing yung na yan? Saan galing yung kaisipan na yan na posibleng tinatago ko si Gutesa? Wala akong alam dyan. Sabi ni Torre. Totoo naman. Si Gutesa ay mga testigo nila Marcoleta at sa nila Defensor. Ibang grupo naman yun sila Marcoleta eh. Kaya medyo natawa si Torre. Pero syempre, seryoso yung tanong ni Ses Drilon, sinagot niya. Sabi niya, wala akong dyan. Wala akong alam dyan kay Gutesa. Saka hindi ko hindi ko itatago yan. At wala naman akong koneksyon dyan kay Gutesa, sabi ni Torre. Pero yung sa mga ibang whistleblowers, tinanong din siya, yung iba pong whistleblowers, baka pinoprotektahan niyo. Sabi ni Torre, bakit naman ako magpuprotekta sa kanila? Hindi ko naman trabaho yun eh. Trabaho yan ng gobyerno na protektahan yung mga whistleblowers, hindi ko trabaho yan. Ang sinasabi lang ni General Torre,
while na nag-advocate siya ng anti-corruption, linalabanan niya ang mga katiwalian, suportado niya itong mga lumilitaw na testigo laban sa mga sangkot dito sa anomalya sa flood control. Hindi naman ibig sabihin niyan na sino mang lumitaw diyan na whistleblower ay kukupkupin niya dahil lang ano siya, dating PNP chief. Sa kalinaw din ni General Torre, hindi pa siya retirado. Nasa active service pa siya. Kaya hindi siya pwedeng gumalaw ng mga ganyan. Sabi ni General Torre, hindi ako pwedeng magkup ng mga ganyan kasi ano ako, nasa active service pa ako. Kaya lang sa ngayon, floating ako. Ibig sabihin, nasa holding unit. Hindi siya, hindi pa siya binibigyan ng bagong assignment. Pero, nasa active service pa siya. 4-star general pa siya. Hmm? Kaya lininaw ni Torre na hindi naman siya pwedeng ma-involve dyan sa pagtatago sa mga whistleblower na yan. Maano siya niyan, magpapaliwanagin siya ng police organization niya. Kahit naman hindi na siya PNP chief, pero nasa ilalim pa rin siya ng disiplina ng organisasyon ng PNP. Kasi hindi pa naman siya nagre-retire. 4-star general pa siya. Kaya lang, wala siyang assignment ngayon. Parang nasa holding unit siya. Oh. Pinag-usapan din yung tungkol sa pag-attend niya doon sa activity ng Liberal Party. Sabi ni General Torre, naimbitahan lang ako doon ng kaibigan ko. Hindi naman ako ano. Saka ang alam ko anti-corruption na gathering 'yon. Kaya umattend ako doon. Sabi niya, hindi naman ako member doon ng Liberal Party, linino. Pero ang magandang tinanong sa kanya, may plano po ba kayo sa politika? May plano po ba kayo sa politika sa 2028? Ang sabi niya, hindi niya pa yan pinag-iisipan kasi daw nasa active service pa nga siya. Pero ang sa pagkakakwento ni Torre, umiikot siya. Pumunta nga siya ng Masbate. Sa Aruroy, sabi niya. Tumulong siya doon sa mga kababayan natin doon. Kung ganyan na yung mga ginagawa mo, kung ganyan na yung ginagawa mo, umiikot ka na. Ibig sabihin niya, nagpapakilala ka. Kaya hindi malayo, papasok talaga yan sa politika si Torre. Hindi niya siyempre kino-confirm sa ngayon dahil nga nasa active service pa siya eh. Pero hindi malayo. At saka tinanong naman siya saan daw ba siya sasama? Wala, hindi niya pa daw yan pinag-isipan. Kaibigan niya lang kasi si Laila de Lima, may kaibigan daw siya na membro ng Liberal. Pero hindi pa daw siya nagde-decide kung ano talaga at kung saan siyang grupo sa politika sasama. Pero hindi niya man sinabing wala siyang plano sa politika sa 2028. Yun ang malinaw doon. Hindi niya sinarado na wala siyang plano sa politika. Ang sabi niya lang, sa ngayon, hindi niya pa yan iniisip o dinidesisyonan. Pero hindi niya rin sinabi na, wala akong plano dyan sa 2028, huwag niyong isipin yan. Anyway, abangan natin kung ano daw yung posisyon na ibibigay sa kanya na bago, hindi niya pa raw alam. Kaya lang yun na nga, medyo ang nakaka-intriga lang doon, yung tanong sa kanya na tinatago niya ba si Gutesa, yung mga whistleblowers tungkol dito sa issue ng anomalya sa flood control. Sabi niya hindi siya involved diyan. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Ano bang dahilan ng trahedya ng Cebu, itong matinding pinsala na nangyari sa Cebu? Ang malinaw dito, kombinasyon ito ng ako tingin ko dito kombinasyon ito ng dalawang bagay. Yung pagkagahaman, greed ng mga negosyante, mga opisyal ng gobyerno, yun, pagkagahaman. At pangalawa, yung matinding katiwalian, corruption. Yan yung dalawang dahilan dyan. Hindi ito simpleng ang nangyari sa Cebu, hindi ito disaster na lang ng kalikasan, hindi. Malaking contribution dito, malaking contributory factors dito ang korupsyon. Ang korupsyon at saka yung pagkagahaman. Ang pagkagahaman dito, alam naman natin na grabe yung destruction ng kalikasan. Yung pagkasira ng kalikasan ng Cebu, grabe. Makikita natin yung mga pagkakalbo ng mga bundok ng Cebu, yung pagmimina doon, yung quarrying doon. Para saan yan? Dahil sa pagkagahaman sa tubo
Yung mga kapitalista naghahaman. Pwede naman kasing magnegosyo ka, pero 'pag makakasira ng kalikasan, 'wag. Kaya lang dahil nga gahaman o ganyan, ganyan ang nangyari. Capitalist greed, ha? Mga kapitalista na hindi iniisip kung masira ang kalikasan. Kalbuhin man ang kalikasan, ang kabundukan, yung mga quarry na nakakasira, hindi na iniisip kung anong magiging epekto, yung mga paggawa ng mga istruktura sa mga bundok, ha, ng mga yung mga real estate developers, ano ito eh. Sa kanila hindi na nila iniisip kung masisira ang kalikasan. Ang importante sa kanila, madagdagan ang kanilang yaman. Capitalist greed. Yan ang isang ano diyan, ang isang dahilan. Kasi kung iniisip ng mga kapitalista diyan, mga negosyante na oo, kikita sila sa negosyong ito. Oo, yayaman sila lalo sa negosyong ganito, pero masisira naman ang kalikasan. Na posibleng sa pagdating ng panahon ay pag kapinsalaan sa sa bayan. Kung iniisip 'yun, hindi mangyayari. Kaya ang unang dahilan diyan, capitalist greed. Makikita naman natin, totoo maraming mga developments na nangyari sa Cebu, maraming mga proyekto. Pero yung mga proyekto na yan, mga real estate developments, mga ah, anong kasabay niyan? Yung pagmimina, grabe ang mining sa Cebu. Kahit nga yung ginamit na dolomite sa Manila Bay, galing ng Cebu eh. Oh, anong ibig sabihin? Kinalbo ang bukid niyan. Hmm? Kaya ang nangyari dito, hindi na kinayang i-hold ng mga bundok ang wala ng mga kahoy, wala ng mga puno at saka kinakalbo ang bundok dahil sa mga quarry, pagmimina. Para kanino 'yon? Para sa pagyaman ng iilan. Oh, ano 'yan, capitalist greed. Ang isa pang dahilan, yung matinding katiwalian, corruption, impunity. Impunity. Kita naman natin anong lumalabas. 441 na flood control projects ang inimplement sa Cebu. Mula yung panahon ni Duterte, 2016 to 2025 hanggang sa panahon ni Marcos, 451, 441. Ganon. 50 billion ayon kay Vince Dizon. 50 billion pesos ang halaga niyan ng mga projects na yan. Ngayon, nakatulong ba yung mga projects na yan? Walang nagawa. Walang nagawa. Sa kabila ng napakaraming flood control projects, 441. Ha? Mula 2016, panahon ni Duterte, hanggang panahon ni Marcos. Anong nangyari? Wala man lang epekto. Ibig sabihin, yung mga flood control projects na yan, kung hindi man yan mga ghost, ay ang design yan, hindi naman talaga, basta lang masabing may flood control project, substandard. O kung hindi man substandard, basta lang may project na masabi, ang importante, makakolekta. At marami dyan napunta sa bulsa ng mga corrupt na mga officials ng DPWH, yung mga senador at congressman na nag-propose ng project na yan, napunta sa kanila yung mga kickbacks, commission, at yung kontraktor. Kung ano ang nangyari sa Bulacan, yan din ang nangyari sa Cebu. O ngayon, kaya yung kombinasyon ng dalawa na yan, capitalist greed, yung pagkagahaman ng mga kapitalista na hindi inisip kung masira man ang kalikasan, ang importante yumaman sila. Kasabay niyan, yung impunity sa katiwalian, corruption. Ang daming flood control projects, wala namang nagawa. Kasi yung design ng mga flood control projects hindi naman bahagi ng isang master plan. Walang master plan. Walang ganun. Basta lang, halimbawa, yung isang malaking kontraktor, yung QM, Kirante, ilan yung nakuha niyang halaga ng proyekto? Doon lang sa isang ilog na yun, yung nag-overflow na ilog, ilang segments ng project ang nandun? 16 projects ang hawak niya. May nagawa ba yung mga projects niya na yon? Wala, tiba, ano nga eh, nagka-deform yung walang nagawa. Ang ibig sabihin niyan, nabusog lang ang bulsa ng mga senador, kongresista na nag-propose ng mga projects na yan.
Nabusog lang ang bulsa ng mga DPWH officials. Nabusog lang ang bulsa ng mga kontraktor na nanginabang diyan. Kaya wala. So itong kombinasyon ng dalawang ito, capitalist greed, saka culture ng impunity sa korupsyon. Yan. Kaya nung bumuhos ang malakas na ulan, grabing volume ng tubig ang binuhos. Ayan na, hindi kinaya ng mga bundok, ah, umapaw ang mga ilog, ayan, yung mga flood control na wala namang silbi, walang nagawa. Ang ano dito, ang sumapo ng lahat ng kapinsalaang ito ay ang mamamayan ng Cebu. Yan ang dahilan ng trahedya sa Cebu. Sa totoo lang, ulitin ko, kombinasyon ng capitalist greed, pagkagahama ng mga kapitalista, mga negosyante, at impunity ng korupsyon ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno, at ng mga kontraktor. Yan, yan yung dalawang dahilan ng trahedya ng Cebu. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Barsaga dapat inaano na to, dinidisiplina na ito ng Kamara eh. Itong si Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, ng Cavite, dapat nito dinidisiplina na eh. Ang dami ng ginagawa nitong ano eh. Ang dami ng ginagawang ano nito, kapapasawayan. Nasisira na ang dignidad, ang prestihiyo ng Kamara. Nung una, nananawagan ng people power, sukin daw ang Forbes Park. Anong klaseng ano to? Ikaw, congressman ka, parang nag-aano ka na ng pag-aalsa? Tapos nanawagan na naman si secession ng Mindanao. Congressman ka na dapat nagtataguyod ka ng pagkakaisa ng republika. Ikaw pa yung nagpo-promote ng paghihiwalay ng Mindanao. Anong klaseng congressman yan? Tapos ngayon, ang sabi niya, alam daw sila na parang ang plano ni PBBM o ng presidente ng Pilipinas ay mamatay na doon sa dahig si Duterte doon sa ICC. Kaya parang ini-insinuate niya, pinapalabas nito ni Barsaga na ang plano ng administrasyon ay mamatay na doon si Duterte. Ano ba yan? Nang iintriga ka, kongresista ka, seryosong pang-iintriga yan. Presidente ng Pilipinas yung iniintriga mo ng Kaya yung ethics complaint dito ay dapat simulan ng pagulungin ng Kamara. Dapat madisiplina itong si Barsaga. Hindi na ito freedom of expression, hindi na ito freedom of speech. At saka bilang kongresista, may ethical standard na sinusunod. Yan bang mga ginagawa, yan bang mga sinasabi na yan ni Marcoleta ay karapat-dapat na ginagawa o sinasabi ng isang kongresista? Wala na yan sa ethical standards ng isang kongresista. Totoo, mayroon kang kalayaan maghayag ng saloobin mo, ng nararamdaman mo. Pero hindi umaabot sa punto na hindi nakagalang-galang sa isang pagiging kongresista ang mga ginagawa mo at sinasabi. Malala na ang mga nito. Malala na ang mga ginagawa. Kung ang iniisip ng Kamara ay parang ayaw nilang disiplinahin ito dahil baka magalit ang kampo ng mga DDS, hindi niya dapat sinasaalang-alang yan. Ano na yan? Iba na ang ginagawa nito ni Barsaga. Nakakasira sa dignidad ng Kamara. Kaya tayo naman nagtataguyod tayo ng freedom of expression, ng freedom of speech. Pero sa ginagawa ni Barsaga, ano na to eh. Lalo na nung nananawagan ito ng secession ng Mindanao. At seryoso siya doon, pumunta ng Mindanao, nag-meeting sa mga officials ng Mindanao. Doon pa lang malaking kaya dapat yung Ethics Committee ng House seryosuhin na yung complaint laban sa kanya. Ang alam ko, ang isa sa mga nagpupursige noon si Congressman Acop. Congressman Acop, dapat ituloy-tuloy nyo na yung nasimulan nyo. Na yan? Isa ilalim na yan sa hearing. Imagine niyo may hearing yung Kamara, ay may hearing yung Ethics Committee. Late siya. Bakit late siya?
Kasi nung gabi na nag-rally, naglaro pa daw kasi siya ng computer games. Tapos na late ka. Yun ang dahilan mo kaya hindi ka naka-attend sa ano sa hearing ng kaso mo. Oh, ibig sabihin pinaglalaruan niya ang kamera. Insulto yun sa kamera, hindi niya siniseryoso. Kasi kung seryoso sa kanya, para sa kanya yon, haharapin niya yon, a-attend siya. Oh, tapos na late siya, hindi siya naka-attend kasi daw naglaro siya ng computer games nung gabi. O, imagine niyo yung ganyan. Hmm? Ito, bata pa na kongresista ito. Dapat sana yung kabataan na ano makikita sa kanya yung pagiging seryoso, yung pagiging ano idealistic. Ito hindi, kabastusan, kairresponsablihan ang makikita. Yan ba ang magandang halimbawa ng isang kabataan? Yan ba isang magandang halimbawa ng isang kongresista na kagalang-galang? Kasi honorable eh. Ang tawag natin sa mga kongresista, honorable. Honorable ba yan? Ha? Bukod siya mismo, hindi kagalang-galang, ang dinadala niya pang imahin ng kung kamera ay ano eh, nakakasira. Ha? Nakakasira. Mayroon pa siya, yung ano bang sabi niya? Gusto niya buwagin ang Coast Guard. Imagine niyo yan. Ang tindi ng sakripisyo ng Coast Guard natin. Tapos mananawagan ka, kongresista ka, mananawagan kang buwagin ng Coast Guard. Anong klaseng kongresista? Ha? Kaya nga medyo nag-react si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Coast Guard eh. Kumbaga sobra naman yung ganun. Sa mga bagay na yan, tambak na yan. Tambak na yang pinagagawa nito ni Barsaga. Hindi na yan ano, hindi na yan freedom of expression. Ano na yan? Pagbalahura na yan ng ano, ng ano. At saka yung unethical na yan. Unethical na. Dapat madisiplina yan si Kiko Barsaga. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyo.